Okay, hello, good evening. So, ang topic natin ngayon ay still AC circuits, which is all about phasors. So, meron akong naunang live stream all about sinusoids. Okay, so kung hindi nyo pa yung napapanood, I suggest panoorin nyo muna. Ililink ko na lang sa description or sa playlist natin for AC circuits. Kasi yung mga natutunan natin doon is apply natin din dito sa topic for today, which is phasors. So ano ba yung phasors? So phasors or a phasor is a complex number that represents the amplitude and phase of a sinusoid. So a phasor is a complex number that represents the amplitude and phase of a sinusoid. So dun sa previous video ko na sinusoids, 'di ba? Meron tayong time domain representation, let's say ng voltage V of t, that's equal to V sub m sin omega t plus theta, or pwede ring Vm cosine omega t plus theta. It's either sine or cosine. So, pwede nating i-transform itong time domain representation ng voltage natin in terms of sine and cosine into phasor form, which gumagamit ng complex number. Okay, kasi mas madaling mag-solve ng circuit problems kapag naka-phasor form. Okay? So kaya gagamit tayo ngayon ng phasor to convert this time domain representation of the voltage or currents in terms of complex numbers. So dahil kailangan natin ng complex numbers, or phasor is generally complex numbers, kailangan nating i-recall yung concepts on complex numbers. Okay, so by the way, matututunan nyo naman to sa inyong Advanced Engineering Mathematics. So yung mga computation natin dito, magre-rely na lang tayo mostly sa calculator. Hindi na natin ko-compute manually. So tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-input sa calcu kapag nagko-compute tayo ng mga complex numbers. So review muna natin. Recall concepts on complex numbers. So complex number is usually denoted by Z, okay? Complex number Z, and meron siyang different forms, okay? Rectangular. So kung rectangular, we have Z is equal to X plus J, Y. Yung J dito, siya yung I sa mathematics, yung imaginary number. Diba equal yon sa square root of -1. So ginawa lang natin J to avoid confusion sa circuits, kasi may variable din tayong I sa circuit, usually yung current, right? So ginawa lang siyang J para maiba doon sa variable na gamit for current I. Okay, pero ito yung same I sa math natin, yung square root of -1. Imaginary number. So yung X is the real part. Tapos JY is the imaginary part.
So ito yung rectangular. Next is polar. Polar form. So ito naman ay given by z equal to r, angle phi. Okay? So yung r, siya yung modulus. Yung phi, siya yung argument. Okay? Argument is angle to angle in degree or region. So, itong polar form, directly related siya sa exponential form. Exponential form. So, z is equal to same modulus r, then times e raised to j phi. So, yung r, modulus din. Tapos, itong phi, yung argument. So, pwede tayong mag-represent ng complex numbers either in rectangular, polar, or exponential form. So, anong relationship nitong mga variables natin, yung x, y, r, tsaka phi sa isa't isa? So, kung idodraw natin or ipa-plot natin yung complex number z, let's say ito. So, meron tayong imaginary axis tsaka real axis. Diba yung real part natin is yung x. Okay? So let's say meron tayong x unit dito, tapos y unit dito. Okay? Intersection ng complex number is ito. So this is, let's say, complex number z equal to x plus jy. Okay. So, pwede tayong mag-superimpose ng polar coordinate. Okay? Same dito sa z. So, di ba pwede nating i-connect yung origin. Ito yung pole. Okay? Ito yung magiging r. Yung coordinate natin for polar coordinates is given by r comma theta, right? Or r comma phi na lang. R comma phi. Okay? So, ito yung phi. Right? So, pag dinraw natin yung right triangle, so, bale, this is x units, this is y unit, okay, same dito. So, pwede nating makuha yung mga relationships. So, unang-una, yung r is applying Pythagorean theorem dito is equal to the square root ng sum of squares of the legs. Right? X square plus y square. Okay? And then, yung phi naman, using SOHCAHTOA, we can relate y and x with the phi using tangent ratio. Diba? Tan. Okay, so before getting the phi, kuhain muna natin yung tan. Tan ng phi is equal to opposite over adjacent. Right? Which is, opposite is y, over adjacent is x. So therefore, para ma-solve si tan phi, si phi dito sa equation na tan phi is equal to y over x, pwede nyo kuhain yung arctan, right? So phi is arctan ng y over x. Tapos, kung gusto nyong makuha yung relationship naman ni r, phi, tsaka x, gamit tayo ng trigonometric ratio uli, pwedeng cosine, right? We know that cosine phi is adjacent over hypotenuse.
which is adjacent kay phi is x over hypotenuse is r. So kaya yung cosine phi is equal to x over r. Kapag sinolve nyo si x, cross-multiply si r sa kaliwa, x is r times cosine phi. Paano naman kapag relationship ni r, phi, tsaka ni y? Gamit naman tayo ng sine ratio. So sine phi is equal to, di ba yung sine ay opposite over hypotenuse. So opposite is y over hypotenuse is r. So bale sine phi is equal to y over r. So pag sinolve natin si y, cross multiply niyo lang si r, bale y is r times sine phi. So ito yung mga relationship. So tandaan nyo to, or actually naman natin nagagamitin masyado to kasi magre-rely na nga lang tayo sa calcu pag nagsasolve. Pero for the sake of concept, so pinakita pa rin natin. So using this relationship, pwede tayong magkaroon ng trigonometric representation in terms of r tsaka theta nung complex number z. Diba? Z is equal to x plus jy. Ito, yung rectangular form natin. So pag pinalit natin ngayon, yung x, diba that's r cosine phi plus j times y, that's r sine phi. So pwede mong i-factor out si r, common factor, magiging r cosine phi plus j sine phi. Okay? Ito rin yung polar form. Kapag in-evaluate nyo yung polar form na z is equal to r angle phi, ganito yung gagawin nyo. Okay? Magiging r times the quantity cosine phi plus j sine phi. Okay? Tapos, equal din to r e raised to j phi. J phi, right? Yung exponential. So, bale, pwede nyo ngayong i-relate yung dalawang value ng z na to, okay, which is equivalent din dito, bale, r e j phi is equal to r cosine phi plus j sine phi. Pwede nyong cancelin yung r. Okay. Nakabuo tayo ng identity. This is Euler's identity. Okay, Euler's identity yan na pwede nyo rin actually lagyan to ng, di ba plus tayo ngayon. Okay, pwede nyo lagyan ng minus e raised to plus minus j phi equal siya sa cosine, natin to, cosine phi plus minus j sine phi. Euler's identity. Ito yung gagamitin natin para mahanap yung phasor form nung sinusoidal voltage in time domain to phasor form na complex number. Yung Euler's identity. Okay. So, bago natin i-derive yung phasor form nung time domain, list down muna natin yung some formula, especially in operation of complex numbers. Properties of complex numbers. So kapag mag-a-add tayo ng complex numbers,
Okay, let's say meron tayong given z is equal to x plus jy equal to r angle phi. Okay, and then z1 is equal to x1 plus jy1 equal to r1 angle phi 1. Then z2 equals x2 plus y2 jy2 equals r2 angle phi. So phi 1 to phi 2. Yan. So pag addition, let's say addition ng z1 plus z2. So i-add nyo lang. Okay? Add nyo to, dalawa. Co-combine nyo yung real parts. x1 plus x2 plus yung imaginary part y1 plus y2 times j. Okay? Kapag subtraction, so z1 minus z2 naman, isusubtract nyo naman. Papalitan nyo lang to plus operation into minus. So magiging x1 minus x2 plus j y1 minus y2. Okay? Pag multiplication, so mas maganda gamitin yung polar form kapag multiplication. So multiplication ng z1 times z2. So gagamitin natin yung polar form nila. Okay? Kasi kapag nagmumultiply tayo ng complex number in polar form, minumultiply nyo lang yung dalawang modulus. So R1 times R2. Then angle, sum nung dalawang phi. Okay? Bale, phi 1 plus phi 2. Kapag multiplication. Phi 1 plus phi 2. Pero kapag rectangular, pwede nyo rin namang i-foil. I-foil nyo to. Okay, makukuha nyo yung product na rectangular form din. Pag division naman, okay, pag division, z1 divided by z2. So, di-divide nyo naman yung dalawang modulus. So, R1 over R2. Then yung argument nila is the quotient, the difference. The difference nitong phi 1 tsaka phi 2. Kapag multiplication, sum nung arguments. Kapag division, difference nung arguments. Okay. So, R1 over R2, angle phi 1 minus phi 2. Okay, next. Reciprocal. So, ang reciprocal ng 1 over z, or ang reciprocal ng z is 1 over z, equivalent din siya to 1 over r angle of negative nyo yung argument, negative phi. Kapag square root, okay, kapag square root, actually gagamitan nyo to ng de Moivre's theorem. Pero, consider na lang natin yung principal root. Matututunan nyo naman to sa advanced math nyo yung de Moivre's. Pero dito sa circuit, wag na nating masyadong i-elaborate. Ganito na lang gagamitin natin. So, square root nung z is equal to the square root nung r, angle phi divide 2. Ito yung principal root. Kasi kapag square root, dalawa yon. Pero, consider lang natin yung principal. Okay? Next, complex conjugate. Okay, pag complex conjugate naman, denoted yan by z asterisk. Okay, asterisk yung symbol natin for complex conjugate. Yung iba, z bar. Okay? So, asterisk na lang gagamitin natin. So, ang gagawin nyo is, kung rectangular form, magiging x minus jy. Gagawin nyo lang additive inverse
yung imaginary part. Diba kung yung z natin is x plus jy, pag kinonjugate nyo siya, yung imaginary part, additive inverse ng positive jy is negative jy. Okay? Gagawin yung additive inverse yung imaginary part pag kino-conjugate. So, equal to sa polar form as r angle negative. Magiging negative phi. Then, sa exponential, r e raised to negative j phi. Okay? Yan. Note na yung 1 over j is equal to negative j. Tsaka yung square root, yung j squared is equal to negative 1. Okay? Kasi nira-rationalize yung, yung division of complex number. Gagawin nyo dito, 1 over j, para mawala siya sa denominator, para walang imaginary number or complex number sa denominator, minumultiply nyo both numerator and denominator by the conjugate ng j. So ano yung conjugate ng j? So kakasabi pa lang natin, conjugate ng complex number is gagawin yung additive inverse yung imaginary part. Purely imaginary to, di ba? Yung j. So additive inverse nga, negative j. Okay, so multiply nyo both numerator and denominator by negative j. So 1 times negative j over j times negative j squared. Pero yung negative j squared, that's negative of j squared negative 1. So magiging negative j over negative 1 times negative 1, positive 1, or negative j. Okay? So tandaan nyo lang tong mga properties na to nung complex number, pero hindi naman na natin masyadong gagamitin kasi magka-calculator na lang tayo palagi. Pag advanced math subject nyo siguro, dapat tandaan nyo to kapag manual computation. Okay? So, derive na natin ngayon yung phasor form ng time domain representation ng voltages and current natin. Okay, na sinusoids. So, di ba kanina pinakita natin na Euler's identity we have E plus minus J phi equal to cosine phi plus minus J sin phi. Okay? So, pwede nating sabihin na yung real part, sabihin ng RE, real part ng netong EJ. So, consider na lang natin yung plus. Okay? Consider natin yung plus. Pero pwedeng may may plus minus. Okay? Considering yung E raised to J phi equals to cos phi plus J sin phi. Kapag kinuha mo yung real part nitong E raised to J phi, ano yun? Diba dito siya sa right side, siya yung walang J. Ano yung walang J? Si cosine. Right? Cosine phi. Okay. Kapag imaginary naman, IM for short. Ibig sabihin ng IM, kinukuha mo yung imaginary part ng E raised to J phi. Yan yung merong J. Ano yung merong J? Diba si sin? Sin phi. Okay. So kung yung pinaka voltage source natin, diba, given by Vm cosine omega t plus theta, or let's say plus phi na lang, sige, plus phi. Okay, pwede nating ma-consider itong relationship na to dito sa sinusoidal, dito sa time domain representation natin ng voltage.
but in terms of cosine siya. Okay? So kapag kinuha natin yung real part ng e raised to j omega t plus phi. By the way, kapag ito yung ginamit natin, e raised to j omega t plus phi, applying Euler's identity na to, papalitan nyo lang naman yung argument. Diba? Papalitan nyo yung mga phi dito ng omega t plus phi. So, magiging cosine ng omega t plus phi plus j sine omega t plus phi. So, kapag kinonsider natin yung real part ngayon, netong e raised to j quantity omega t plus phi, so kukuhain natin yung real part. Okay? So, ang real part is ito. Or actually, pwede nyo itong multiplyan nyo to both sides para masama yung amplitude. Multiply both sides by Vm. Itong original Euler's identity ng ej omega t plus phi. Okay? So, mangyayari, magkakaroon siya, pwede nyong i-distribute yung Vm cosine omega t plus phi plus jVm sine omega t plus phi. Right? So, pag kinuha ngayon natin yung, dadagdagan ko to, real part netong Vm j omega t plus phi. So, di ba ito yung equivalent niya? Yung right side, okay, ito siya. Yung right side is ito. So, ano yung real part niyan? Di ba ito yung walang j? Yung Vm cosine omega t plus phi. Okay? Pag kinuha niyo imaginary ng Vm e raised to j omega t plus phi, ito naman, right? Vm sine omega t plus phi. Pero kung yung gagamitin natin in default is with respect sa cosine omega t, ang kailangan lang natin, kumbawa ito yung given equation ng time domain ng source natin, voltage natin sa circuit. So kailangan lang natin is yung real part nung imaginary, right? Real part nung complex number na to, which is eto nga. So ibig sabihin, yung complex number form netong Vm cosine omega t plus phi, which is yung originally Vt, is yung real part nito. Okay? Pero, pwede nating i-manipulate. So, di ba Vm cosine omega t plus phi is real part na netong Vm e raised to j omega t plus phi. Okay? Real part. So, real part, bale, pwede niyong paghiwalayin, i-distribute niyo po muna pala itong j, bale, e raised to j omega t plus j phi. Right? Pero, pwede niyong paghiwalayin by law of exponent, ito, multiplication law of exponent, pwede siyang maging e raised
to j phi times e raised to j omega t. Okay? So, ang mahalaga lang ngayon dito is etong part na to, Vm e raised to j phi. So, pwede nating pangalanan yan na V. Okay? So, sige, gawin nating vector na lang. Pwedeng naka-bold, pero lagyan ko ng arrow para to denote na complex number siya. Kasi kapag complex number, okay, meron siyang magnitude and direction. So, ito siya. Yung Vm e raised to j phi times time factor e raised to j omega t. Okay? So, ito ngayon si V of t, which is yung original natin is Vm cosine omega t plus V. Ito yung phasor form niya. Okay? Pero kung gusto nyo lang, kuhain is ito, yung pinaka-V, phasor siya, V is ito, di ba? Vm e raised to j phi. Or in polar form, Vm angle phi. Okay, kasi 'di ba yung exponential form na to, ganito siya in polar form dun sa listed properties kanina. Okay. So bale, yung yung Vm natin dito, siya yung amplitude nung original time domain representation ng voltage, tapos yung phi, yung phase angle. Itong naka-add na phi dito kay omega t. Okay? So, hindi mahalaga ngayon dito yung sinopress na lang natin tong e raised to j omega t. Okay? Hindi na natin siya isasama. Ang mahalaga lang is yung magnitude, yung amplitude, tsaka yung phase angle nung V of t. Okay? Pero, dependent pa rin itong sa phasor form, dependent pa rin tayo sa omega. Okay? Although constant siya, dependent tayo sa omega. Kaya tinatawag tong frequency domain. Remember yung omega, dun sa sinusoid video natin is 2 pi f. Right? So, dependent tayo sa omega dito kasi may omega sa formula na yung omega is dependent naman sa frequency, kaya frequency domain siya. Okay? Pero constant natin dito si omega, yung angular frequency. So kaya kahit hindi natin isama dito sa phasor form, ang mahalaga is yung pinaka-phase angle tsaka yung amplitude. Yan. So kapag meron din kayong current, let's say current I of t. I of t is Im cosine omega t plus phi. So yung phasor form ng current is yung peak current niya or yung amplitude Im, angle phi. Okay, ganun lang. So pwede nyo ngayong i-convert from phasor to time domain or vice versa. So, halimbawa, meron tayong time domain tsaka phasor domain. Halimbawa, Vm cosine omega t plus phi. So, automatic, that's Vm angle phi. Okay? Paano kapag Vm sine omega t plus phi? Yan. So, apply natin ngayon yung pag-convert. Tinuro ko to sa sinusoids video ko last time. 'Di ba para ma-convert yung sine omega t plus phi to cosine, kasi laging lagi tayong naka-base sa cosine dun sa derivation ng formula natin. Kailangan lahat ng mga time domain representation natin in terms of cosine. So kung yung given sa atin is sine,
ko-convert natin muna to cosine. So, ito yung ginawa natin, di ba? So, plus sine omega t, tapos plus cosine omega t. Ginawa natin to doon sa previous video. So, mahalaga na panood nyo yun. So, gusto nating ma-convert to cosine omega t, right? So, magsisimula ka sa cosine omega t, pupunta ka sa sine omega t, mag-move ka ng 90 degree na clockwise. So, kapag clockwise, sign convention, negative 90. So, equal tong equal tong Vm sin omega t, or sige, gawin natin cosine. Vm cosine omega t plus phi, and then yung ima-minus nyo na 90. Okay, so kapag naka-cosine na siya, tsaka nyo ngayon i-convert to phasor. So same amplitude, Vm, then angle, magiging phi minus 90 degree. Okay? Okay, pag current, ganun din. So Im cosine omega t plus phi. So magiging phasor niya is Im phi, angle phi. Kapag naka-sine, Im sine omega t plus phi. So bale equal to, same process dito. Right? Equal siya sa Im cosine omega t plus phi minus 90 degree. So ang phasor niya is Im angle, eto, phi minus 90 degree. So, lagi nyo na lang tong tandaan, okay? Yung time domain representation to phasor domain representation. Okay. Ano pa ba? So, pwede kayong gumawa rin ng phasor diagram. Okay, phasor diagram. So, meron kayong imaginary axis, kasi nga phasor is a complex number. May imaginary axis, tsaka real axis. So, let's say, ipa-plot nyo si Vm angle phi. Okay, so positive siya. Positive, di ba yung ating mnemonic, ito yung positive cosine omega t. Okay? So, ang movement niya is counterclockwise. Okay? Let's say, ito yung amplitude Vm, tapos ito yung phi. Okay? Ito yung vector, ito yung phasor diagram ng V. So, ito si V. Kapag current, let's say, current Im angle negative theta, so, negative yung theta niya. So, ang rotation is counterclockwise. Clockwise, right? So, nandito. With respect sa positive cosine omega t. Okay? Negative theta. Kasi negative yung nakalagay na phase, di ba? Tapos, ito yung amplitude niya, Im. Tapos, in general, ito yung I. Phasor diagram ng I. So, kapag positive, nasa leading, leading direction. Remember, pag magkaiba yung phase angle ng dalawang signals, out of phase yon. So, merong nagli-lead, merong naglalag. Na-discuss ko rin yun sa sinusoid video, di ba? Tapos, pag nandito naman, yung direction is lagging. Lagging direction. Okay. So, ganyan mag-draw ng phasor diagram. Ano pa ba?
So isang mahalaga na property din ng phase source is, so kapag kinuha natin yung derivative tsaka integral ng phasor. Halimbawa, sige, derive natin yung relationship. So kung meron tayong original v of t equal to Vm cosine omega t plus phi. So ang diniderive natin is derivative and integral of phasor. So kung ito yung original signal natin, v of t is equal to Vm cosine omega t plus phi, pag hinanap natin yung derivative niyan, okay, derivative ng v of t, so applying differential calculus, so constant lang yung Vm, kokopyahin nyo lang, times ano ang derivative ng cosine, that's negative sign, right? Copy lang yung omega t plus phi, pero chain rule, times the derivative ng omega t plus phi with respect to time tayo. So constant si phi, derivative ni phi 0, pero omega t, derivative is omega. Okay, so bale ang derivative is, unahin ko tong negative, tapos omega Vm, tapos sin omega t plus phi. Okay. So naka-sin tayo, ko-convert natin into cosine. Laging ang basis kasi natin pag magko-convert to phasor is cosine. So 'di ba ang ginawa lang natin doon, actually hindi pala tayo magma-minus kasi may negative. Okay? May negative tayo. So ganito gagawin natin. Yung mnemonic ko uli na ginawa dun sa video sa sinusoids. So nasa negative ano tayo? Negative sin omega t, right? Ito yung positive sin omega t, positive cosine omega t, negative cosine omega t. So negative sin omega t tayo kasi may negative. So pwede nyo gawin para ma-visualize nyo yung pinaka-direction, pagsamahin nyo to. Okay? Okay, nasa negative sign ngayon tayo. So, i-convert natin into cosine. So, magsisimula tayo sa cosine, positive cosine omega t. Then, pupunta tayo sa negative sign. Mag-move tayo ng 90 degree. Right? Pero, counterclockwise. So, sign convention doon positive. So, magiging equivalent to sa, so, magiging ano na siya, positive omega Vm. Alisin nyo yung negative kasi ko-convert nyo na sa cosine. Cosine omega t plus phi. Copy nyo lang tong original argument and phase angle. Tapos, a-addan nyo ng 90. Okay? Yan. So, pwede nyo na ngayon tong i-convert into phasor. Diba? Ito ay equal. So, yung derivative, derivative ng v of t natin ngayon is equal na dito. Final form. So, which is equal sa phasor form sa real part ng omega Vm e raised to j omega t plus phi plus 90 degree. Okay? So, kung ano yung nasa loob ng cosine, yun din yung magiging nakamultiply kay j dito sa exponential form ng complex number. Okay? Kaya, pwede nyo gawin is paghiwa-hiwalayin nyo, distribute muna si j omega t plus j phi plus j 90 degree. So, real ng, so pwede nyo paghiwa-hiwalayin yung e raised to j omega t times e raised to j phi
times e raised to j 90 degree. Right? So, itong e raised to j omega t, ito yung time factor kanina na hindi na natin ginagamit, right? Idudulo ko na lang siya. So, unahin ko tong e raised to j phi times e raised to j 90 degree times e raised to j omega t. Yan. Pero itong e raised to j 90 degree, may value yan. Okay, ano yung value niyan? Kasi 'di ba pag e raised to j 90 equal siya sa r, yung r mo is 1 or actually cosine, yung Euler's identity, that's cosine 90 degree plus j sine 90 degree. So equal siya saan? Ito 0, right? Ito j times sine 90 is 1. So equal siya sa j. So therefore, magiging real part ng omega Vm, bale, e raised to j phi times ito, which is j. J siya, di ba? J times yung time factor na to, j omega t. Okay, pero yung, di ba yung Vm, j omega, j phi, Vm e raised to j phi, kanina, yan na yung vector. I mean yung phasor nung v of t. So, magiging real part ng, so omega j, unahin ko na lang tong omega tsaka j, tapos v. Okay, so ibig sabihin, ang derivative ng v is just equal to that phasor form ng v, pero may naka-multiply na j omega. Omega j, or unahin natin si j omega. So tandaan nyo yan, pag dinerivative nyo yung phasor form, magmumultiply lang kayo ng j omega. Pag integral naman, sige, derive natin yung integral. Pag in-integrate naman natin yung v of t dt, diba, integral ng Vm, ano yun, cosine omega t plus phi dt. Ano integral? Sa constant itong Vm labas lang. Tapos pinaka-integral ng cosine ay positive sign, right? Positive sign omega t plus phi. Pero may coefficient ka kay t na omega, so magkakaroon ka pa ng 1 over omega. Okay? So we have Vm over omega sine omega t plus phi. Pero ibabalik natin into cosine kasi naka-sign. This time positive sign siya. So parang yung ginawa na natin kanina, 'di ba pag sine, pag kinonvert siya to cosine, magiging cosine omega t plus phi minus 90 degree naman, right? So kapag kinuha ngayon natin yung real, so real ng bale Vm over omega e raised to j omega t plus phi minus 90 degree. So, paghihiwalay natin, distribute mo na ulit si j. Vm over omega e raised to j omega t plus j phi minus j 90 degree. Tapos, paghiwalayin yung mga e, bali ej omega t times e raised to j phi times e raised to negative j 90 degree. So, itong time factor, kahit idulo mo na lang,
So, RE or real part ng BM over omega, unahin natin si e raised to j phi times e raised to negative, not negative j phi, negative 90. Tapos, ito dulo na lang natin, e raised to j omega t. Pero may value tayo ng e raised to negative j90. Ano? Euler's identity uli. So that's minus ngayon yung sign, di ba? Cosine, or gagawin nyo, sige, ganun na lang. Bale, e raised to negative j90 is cosine 90 degree minus naman j sine 90 degree. Yung plus minus sign ko kanina yon, 'di ba, sa Euler's identity. So dahil minus ngayon tayo, dapat minus din yung susundin niyo dito. Cosine 90 is 0 minus j, sine 90 is 1. So negative j. Okay? So bale, real part ng Vm over omega tapos e raised to j phi times itong e to the negative j90 is negative j. Negative j, then times the time factor e raised to j omega t. Ito. Yan. So, bale, ang kinalabasan is real ng, gagawin na natin tong, di ba alam na natin na yan ay yung phasor form ng V. So, negative j over omega, e raised, gawin ko na siyang V. Okay. So, ibig sabihin yung integral ng V dt is negative j over omega times the phasor form ng V. So, kapag nag-i-integrate naman tayo, okay, ng phasor or ng time domain ng voltage in phasor form, magiging negative j omega times yung phasor form ng V. Or pwede rin tong V over j omega. Kasi remember, yung 1 over j is equal to negative j. Yung dinerive natin kanina sa taas. So, pwedeng ganito or ganito. Okay? So, I think yan lang yung mga mahalagang concepts na kailangan nating alamin for this topic, phasors. Okay? So, siguro mag-solve tayo ng mga sample problems na. Okay, illustrative problems about this topic. Illustrative problems. Okay, medyo mahaba yung concept. Sige, so first problem, number 1, calculate the following complex numbers and express in rectangular form. Okay. A, we have 15 angle 45 degree over over 3 minus J4 plus J2. B is 8 angle negative 20 degree over 2 plus J times 3 minus J4 plus 10 over negative 5 plus J12. Tapos C is 10 plus 8
angle 50 degree. Sige, dito na lang. Urong natin. Times 5 minus J12. Okay. So, sabi ko kanina, pag nagko-compute tayo dito sa circuits, hindi na natin iisa-isahin. As in, kukuhain natin yung isa, tapos i-add. I-direct siya natin sa calcu. Okay. So, gamit ngayon tayo ng calculator. So, for part A, kung may calculator kayo, pwede nyo. Okay. For part A, so gamit ko is Casio FX570ES Plus. Transparent casing. So, punta kayo sa mode and then complex. Okay, complex number 2. So, yung mga given kasi natin is naka-degree yung mga angle, right? So, i-degree mode nyo yung calcu. So, shift, setup, 3. Yan, makikita nyo yung D. So, paano i-input yung A? So, yung 15 angle 45 degree over 3 minus J4 plus J2. So, fraction, 15, shift, ito yung angle. Okay, tapos 45, then over 3 minus J4. Unahin nyo yung 4, tapos yung J, siya yung I. Okay? Then, plus J2. So, 2I. 2I. Okay, press equal. Yan. So, rectangular form daw yung gusto nung final answer. So, pwede nyong i-decimal. So, ang na-compute natin for A is approximately negative 0.424 and then plus 4.97 J. Okay. Sige, yung part B naman, so input lang ng input to sa calcu. So fraction, 8 angle negative 20 over 2 plus J or I times 3 minus 4I then plus fraction uli 10 over negative 5 plus 12I equal. So, meron tayong for part B, approximately 0.415 yung real part. Then minus J, ito yung imaginary, 0.628. Okay, 628 J. Okay, next, for part C, input lang din. So, 10 plus, so i-multiply daw yung 8 kay 8 angle. So, shift angle 50. Then, times 5 minus 12I.
Okay. Ang makukuhang sagot is for part C, approximately 109.252, then minus J, 31.066. Okay. Next. Number 2. Evaluate the following complex numbers and leave the result in polar naman. Polar form. Okay. So, meron tayong 5 angle 30 degree times the quantity 6 minus J8 plus 3 angle 60 degree divided by 2 plus J. Then for part B, 10 angle 60 degree times 35 angle negative 50 degree divided by 2 plus J6 minus 5 plus J. Okay, use ulit tayo ng calcu. So sa A, input natin 5 angle 30 degree, then times. Okay, so lagyan nyo ng parenthesis to. Times the quantity 6 minus 8i, kasi J8, then plus fraction 3 angle 60 degree over 2 plus I. So naka-ano tayo, naka-rectangular siya, kailangan daw yung final answer is in polar. Okay, so shift, gagawin nyo, shift 2, complex, then 3, yung R angle theta form. So, ito yung mako-compute natin, approximately 50.845 angle negative 15.562. Okay. In polar. So part B, part B, sige, input uli natin, part B naman. So meron tayong 10 angle 60 times 35 angle negative 50 divided by 2 plus J6, so that's 6i, minus quantity 5 plus J, or that's 5 plus I. So naka-rectangular siya in default, convert nyo to polar, so shift to 3. So ang masasolve natin for part B is approximately 60.025 angle negative 110.964 degree. Lagyan nga pala ng degree to. Nakalimutan ko. Okay, kasi naka-degree mode tayo. Okay, next, number 3. So, given J1 is equal to 6 minus J8,
Z2 is equal to 8.66 minus J5. Baguhin natin. Z2 is 10 angle negative 30 degree na lang. Tapos Z3 is 8e to the negative j 120 degree. So find A, Z1 plus Z2 plus Z3. And then B, Z1 times Z2 over Z3. So, mas madali, kapag given kayo ng mga complex numbers, di ba, Z1, Z2, tsaka Z3, para hindi nyo pa ulit-ulit ini-input, kasi mag-ooperate tayo ng dalawa, A tsaka B, i-store nyo na lang, pwede kayo mag-store sa complex. So, 6, sa Z1, 6 minus 8i, okay, kasi, di ba, negative J8, so, negative 8i yon. Then shift store, let's say sa A. Okay, nasa A na si Z1. Tapos, yung Z2 naman, 10 angle negative 30. Okay, shift store sa B naman. Okay. Tapos, yung Z3, so yung Z3, wala tayong E sa calcu, di ba? Exponential form siya. Pero ang mahalaga lang dito, pag kinonvert mo siya into R angle theta form, so same, yung modulus is 8, then angle, yung negative 120. Okay? Negative 120 degree. So ang input natin sa Z3 is 8 angle negative 120. Or shift store pala. Shift store sa C naman. Yan. So, meron na tayong Z1 sa A, Z2 sa B, tsaka Z3 sa C. So, yung A, Z1 plus Z2 plus Z3. So, add natin alpha A plus alpha B plus alpha C. Z1 plus Z2 plus Z3. So, ito siya in rectangular form. 10 point. So, for part A, approximately 10.660 minus 19.928 J. Okay. Yung part B naman, okay, for part B, bale, ano siya, etong kanina, magiging sa calculus natin, that's A plus B plus C, di ba? Ito naman, magiging A times B over C. So, alpha A, alpha A, alpha B over alpha C. Which is 10 plus, sakto, 10 plus 7.5 J. Okay? Okay, next number. Ano number na tayo? 4. So find the phase source corresponding to the following signals. Okay, A, V of t is equal to 21 cosine
40 minus 15 degree volts. B, I of t is equal to negative 8 sine 10t plus 70 degree milliamp. C, V of t is 120 sine of 10t minus 50 degree volts. And then D is I of t equal to negative 60 cosine 30t plus 10 degree milliamps. So, apply natin yung pag-convert kanina. Co-convert daw yung mga time domain representation nitong voltages and current to phasors. So, sa part A, so cosine na siya. Diba? Ang base natin palagi sa phasor natin is cosine. Positive cosine omega t. So, direkta na tayo na equal yan sa phasor form as, diba yung amplitude, 21, right? Angle, phase, angle niya na negative 15 degree. So, ito yung sagot agad. 21 angle negative 15 degree. For part B, yung I of t naman. So, hindi siya naka-cosine. Naka-sign, negative sign actually. Oh. So, anong ginawa natin kanina? Nung nag-convert tayo ng negative sign omega t to cosine, di ba mag-a-add? Yes, mag-a-add tayo ng 90. Kasi meron tayong negative sine omega t tapos gagawing positive cosine omega t. So magsisimula tayo sa positive cosine omega t. Dahil negative sine omega t meron tayo, mag-move tayo to negative sine omega t ng 90 degree counterclockwise. So magpa-plus. So magiging equal siya sa 8 cosine omega t, copy lang yung omega niya pala dito is 10, so kokopyahin niya rin yan. So cosine 10t, then plus yung original na niya, phase angle, copy, ilan yan? 70. Okay. Plus, para ma-convert to cosine omega t, yung i-add pa natin yung 90. So, magiging 8 cosine 10t plus 70 plus 90, 160. So, kapag naka-cosine na siya, matic na agad, yung phasor niya is yung amplitude 8, then angle, phase angle na 160 degree. Okay. Ano yung unit? Milliamps. Milliamps. Okay, part C. So, 120 sine. So, kapag positive sign naman, part C na tayo, diba? Pag positive sign, so dito naman siya manggagaling, or dito siya pupunta sa positive sign. So, from cosine, mag-move ka ng 90 degree clockwise, so minus pag clockwise. So, bale, magiging V of t nga ba yun? Yes. 120, magiging cosine omega t na siya. Ano yung omega niya? 10 din. Okay, copy niya rin yung omega na 10. Then may original phase angle na negative 50, copy. Pero magma-minus ka ng negative 90 or magma-minus ka ng 90 para ma-convert to cosine, right? So magiging 120 cosine
10t, negative 50 minus 90, negative 140. So naka-cosine na siya, direct na pwede mo nang i-convert to phasor form. So yung amplitude 120, then angle, phase, negative 140 degree. Ano yung unit? Volts. Okay. Next, yung part, ano naman? Part D. So, negative 60. Copy na nga natin para di tayo bumabalik. Okay, I of t. So, nasa negative, ano siya? Cosine. Right? Co-convert natin to positive cosine. So, nandito siya sa negative x-axis. So, negative cosine omega t. Tapos, co-convert sa positive cosine omega t. Okay? Pwede kayong mag-move counterclockwise, right? Mag-a-add kayo ng 180 degree. So, bale, I of t is equal to, so magiging positive 60 na siya. Then, cosine omega t, yung omega is 30. So, 30t, then plus yung original phase. Then, mag-a-add tayo ng 180 to convert to positive cosine. So, you have plus 180 degree. So, 60 cosine 30t. 10 plus 180 is 190. So, pag naka-cosine na siya, pwede mo nang i-convert into phasor. Yung amplitude 60. Then, angle, phase, 190 degree. Ang unit, milliamp. So, yan yung answer. Okay, problem number ano na to? 4. Okay, sige, 5. Let x be equal to 8 angle 40 degree and y equal to 10 angle negative 30 degree. Evaluate the following and express your results in polar form. So, ang i-evaluate natin is ax plus y times x conjugate. Tapos, b is x minus y conjugate. Yung asterisk conjugate, di ba? Yung sa illustration kanina. X plus y over x. Yan. Sige, so dahil kailangan nating mag-simplify, mag-evaluate ng complex number, magka-calculator ulit tayo. Okay. So, dalawa yung complex number natin. Merong x tsaka y. So, store tayo ng complex number. So, yung 8 angle 40 shift store sa x. Okay. So, nasa x na si 8 angle 40. Tapos, yung y, 10 angle negative 30. Shift store sa y. Merong tayong y sa calcu. Yan. So, dun sa part A, x plus y times x conjugate. So, x, recall natin yung alpha x plus alpha y
Then times conjugate. Merong conjugate dito sa calcu, sa complex. So shift 2, piliin nyo yung 2, yung conjugate, short for conjugate. 2, tapos x, conjugate nung x. So alpha x equals. So naka-ano siya, rectangular. Pero ang gusto sa problem, polar. I-shift complex 3 natin, shift to 3, mako-convert siya to polar as approximately 118.314 angle negative 39.449 degree. Yung ano naman, part B. So sa part B, x minus y quantity conjugate. So unahin natin yung conjugate. So shift to conjugate to. Tapos sa loob ng conjugate, input natin yung x minus y. So alpha x minus alpha y equals. Rectangular form, convert to polar, shift to 3. So, meron tayong approximately 10.454 angle negative 104.017 degree. Yung part C, natin is x plus y over x. So, fraction alpha x plus y over x equal. Sa rectangular form, convert to polar, shift to 3. So approximately 1.849 angle negative 39.449 degree. Okay. Number, ano na tayo? Number 5. Number 6. Evaluate the following complex numbers. A, we have 2 plus J3 divided by 1 minus J6 plus 7 minus J8 over negative 5 plus J11. Part B, 5 angle 10 degree times 10 angle negative 40 degree divided by 4 angle negative 80 degree times negative 6 angle 50 degree. And then C is determinant ng 2 plus J3 negative J2 negative J2 8 minus J5. So, kailangan uli nating mag-compute sa calcu. Okay.
So yung part A muna, input fraction, that's 2 plus 3i over 1 minus 6i, 6i plus fraction 7 minus 8i over negative 5 plus 11i. So, in rectangular form, wala naman sinabi kung saan i-represent yung final answer. Sige, sa rectangular na lang. So, A is approximately negative 1.275 plus 0.152J in rectangular form. Okay, yung part B naman. So, puro polar, fraction, 5 angle 10 degree, then 10 angle negative 40 divided by 4 angle negative 80, then negative 6 angle 50 equal error. Ano yung error? I think itong negative 6, bawal kasi yung modulus as negative. So gawin ko negative, lagyan nyo ng quantity negative. Try natin. Para positive pa rin yung 6, nasa labas lang yung negative. Okay. Real part lang siya. Negative in rectangular form, approximately negative 2.083. Wala siyang imaginary. Okay. Yung part C, paano yung part C? Meron kang determinant. Ito usually gagamitin nyo kasi itong determinant. Especially pag system of equation. Kapag 2 by 2, paano mag-evaluate ng 2 by 2 determinant? So, determinant ng A, B, C, D is product nito, AD, minus product nito, BC. So, pag in-apply natin, bale, itong determinant na to is equal to product nito. Right? So, 2 plus J3 times 8 minus J5. Itong dalawa. Then minus product nito. Negative J2 times negative J2. Yun. Input nyo na lang to sa calcu in in complex. Sige. Input natin 2 plus 3i times 8 minus 5i, then minus negative 2i times negative 2i. Okay, anong mako-compute nating sagot? 35 plus 14i. So that's 35 plus J14. Okay. So naka 6 problems tayo for this part. Sige, tutuloy pa natin. Let's have part 2 for this topic, phaser. Solve pa tayo ng maraming examples next time sa part 2. So abangan nyo yun sa next live natin. So siguro hanggang dito muna. Naka 1 hour and 30 minutes na tayo. Sige. So abangan nyo lang yung next live natin for this part 2 ng phasers. So thank you for watching. I hope na may natutunan kayo sa topic natin, AC circuits, phasers. So good luck sa studies mga engineering students, future engineers. Aral lang mabuti. Kayang-kayang yan. Padayon, future engineers. So good night. See you sa next live streams natin. God bless everyone. Bye-bye.